Noong 1873, isang babae ang naglakad papunta sa bitayan habang nakasuot ng puting damit at may hawak na bulaklak. Tahimik siya. Pero hanggang ngayon, nananatili ang tanong si Elizabeth Woolcock ba ay totoong pumatay sa asawa niya? O isa siyang babaeng hindi pinakinggan ng panahon niya? Noong ika-30 ng Disyembre, 1873, isang babae ang dahan-dahang naglakad palabas ng kaniyang selda sa Adelaide Jail, South Australia. Nakaputi siya. May hawak na maliit na bouquet ng sariwang bulaklak at ilang minuto na lang, haharap na siya sa kamatayan. Ang pangalan niya, Elizabeth Woolcock, at siya ang magiging nag-iisang babaeng binitay sa kasaysayan ng South Australia. Pero habang lumipas ang maraming taon, isang tanong ang hindi nawala. Talaga bang siya ang may sala o isa lamang siyang babaeng tinulak ng sakit, trauma at pang-aabuso hanggang sa punto ng pagkawasak? Ipinanganak si Elizabeth noong April 20, 1848. Mula pagkabata, sunod-sunod na trahedya na agad ang humubog sa kaniyang buhay. Naranasan niyang mawala ng tahanan matapos tangayin ng baha ang kanilang tirahan. Namatayan siya ng kapatid, iniwan ng kaniyang ina, at lumaki siyang halos walang matibay na tahanan na matatawag na kanya. Habang bata pa, nakasaksi rin siya ng marahas na pagpatay sa harap mismo ng kaniyang mga mata matapos ang kaguluhan sa Ballarat. At ayon sa ilang tala ng kaniyang buhay, nakaranas din siya ng matinding karahasang nag-iwan sa kaniya ng malalim na sugat, pisikal at emosyonal. Mula noon, sinabi ng ilan na hindi na siya tuluyang naging katulad ng dati. Nagkaroon siya ng matinding trauma at kalaunan ay naging dependent sa opium bilang gamot sa sakit at pagdurusa. Pagsapit ng adulthood, lumipat si Elizabeth sa South Australia. Doon niya nakilala si Thomas Woolcock, isang byudo na may anak, at naghahanap ng housekeeper sa bahay niya. Kalaunan, nagpakasal silang dalawa. Sa umpisa, tila normal ang kanilang pagsasama, pero hindi nagtagal, lumabas ang mas madilim na bahagi ng kanilang relasyon. Ayon sa mga lumabas na kwento kalaunan, si Thomas ay madalas uminom, mainitin ang ulo, at umano'y marahas sa asawa. Ilang beses umanong nagtangkang umalis si Elizabeth, pero lagi siyang bumabalik. May isang punto pa raw na sinubukan niyang wakasan ang sariling buhay. Pero nabigo. Nanatili siya sa parehong bahay at sa parehong relasyon na patuloy umano siyang sinasaktan. Noong 1873, biglang nagkasakit si Thomas Woolcock. Nagsimula sa pananakit ng tiyan, pagduduwal at matinding pagsusuka. Iba't ibang doktor ang tumingin sa kaniya. Iba-iba rin ang diagnosis. Iba-iba ang gamot. May nagsabing problema sa sikmura. May nagsabing impeksyon sa lalamunan. Habang tumatagal, palala ng palala ang kaniyang kondisyon. Hanggang sa madaling araw ng September 4, 1873. Namatay si Thomas Woolcock. Sa una, akala ng mga doktor, natural na pagkamatay lang ito, dulot ng matinding panghihina. Pero hindi nagtagal. Nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa komunidad. May ilan na naghinala ng pagkalason at ng suriin ng katawan. Lumabas ang posibilidad ng mercury poisoning. Dito nagsimula ang kaso laban kay Elizabeth. Sa investigasyon, natuklasan ng pulis na may mercury-based powder sa bahay.
isang kemikal na ginagamit sa paggamot ng sakit sa hayop. Naniniwala ang prosecution na ito ang ginamit upang lasunin ang kaniyang asawa at mula roon, si Elizabeth Woolcock ay inaresto at kinasuhan ng murder. Naging malaking usapin ang paglilitis. Punong-puno ang korte. Usap-usapan siya sa buong lugar. Pero may isang malaking problema. Sa panahon na iyon, hindi pinapayagan ang mga akusado na tumestigo para sa sarili nila sa korte. Ibig sabihin, hindi na ipagtanggol ni Elizabeth ang sarili niyang bersyon ng kwento. Hindi siya nakapagsalita. Hindi niya naipaliwanag ang kaniyang buhay, ang kaniyang pinagdaanan, ang pang-aabuso, ang trauma, ang takot. Walang nakarinig ng direkta mula sa kaniya. Pagkatapos ng 3 araw na paglilitis, nagdesisyon ng hurado, guilty. May rekomendasyon pa para sa awa, pero hindi ito sapat. Hinatawan siya ng death sentence at dumating ang umaga ng execution, December 30, 1873. Bago siya dalhin sa bitayan, nagbigay si Elizabeth ng sulat sa kaniyang pari. Binili niyang buksan lamang ito pagkatapos ng kaniyang kamatayan. Pagkatapos, mahinahon siyang naglakad papunta sa kaniyang huling hantungan. Nakaputi, may hawak na bulaklak, tahimik, at ilang sandali matapos noon, natapos ang kaniyang buhay sa dulo ng lubid. Pero hindi natapos doon ang kaniyang kwento. Dahil paglipas ng maraming taon, bumalik ang interes ng publiko sa kaso niya. Maraming historians at researchers ang muling tumingin sa mga detalye. At dito nagsimulang itanong ng marami, si Elizabeth Woolcock ba ay isang mamamatay tao? O isa siyang babaeng matagal na biktima ng pang-aabuso? Na hinusgahan ng isang panahon na hindi pa marunong makinig sa trauma, sa mental suffering, at sa karanasan ng kababaihan. Hanggang ngayon, wala pa ring iisang sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Mahigit 1 siglo na ang lumipas. Pero nananatili pa rin si Elizabeth Woolcock bilang isa sa pinakamisteryoso at pinakamalungkot na pangalan sa kasaysayan ng Australian true crime. At hanggang ngayon, patuloy pa ring pinagdedebatehan kung siya ba ay mamamatay tao o isa ring biktima